Isa sa talagang pinagpapasalamat naming pamilya na nakarating dito sa Canada ay ma-enjoy yung mga lugar na tulad nito. Nandito tayo ngayon sa sa Rowan's Ravine, nasa likod. Ito ay provincial park. Na-vlog ko na ata ito nung nakaraan at dito kami naglagi ngayong weekend kasi nga ay uuwi ng Pilipinas yung aking father-in-law, sister-in-law at yung iba pa at gusto nilang ma-enjoy ng kaunti yung summer dito bago sila umuwi ng Pilipinas. Sabi ko nga ito yung na-enjoy natin na yung mga kabayan natin na nandito sa Canada. Kapal na ulan, no? May paparating na ulan, malakas yan. Maya-maya lang kasi nagfi-fish po ako namimingwit, nagliliw-liw at susubukan kong magliw-liw dito. Meron daw atang dito, walleye at saka karpa. Yung karpa hindi masarap yun So yun yung bali yun yung na-enjoy natin dito sa Canada bilang mga nakarating na dito. At marami pa rin talaga sa mga kababayan natin ang gusto makarating dito sa Canada. It's because yung mga ganitong opportunity. Kanina, may nakausap ako kang kababayan natin at nanggaling daw sila ng parang 4 hours mula sa Regina At nagcamping sila dito sa gawin ng Rowan's Ravine. At nakapagkwentuhan at nakatuwa yung kwento sapagkat yung mga adhikain ng mga Filipino na nandito at adhikain din namin ay parehong iisa, no? Kasi yung mga ganong bagay ay tinetreasure natin. Halimbawa, yung family mo na gusto mo makarating dito sa Canada at gustong ma-enjoy din yung tinatamasa ng marami na sa totoo lang hindi namin na-enjoy doon sa Pilipinas noon dahil kami nga, sabi ko nga, ako ay guro noon sa Pilipinas pero makita mo talagang medyo hindi ganun kalaki yung budget pagdating sa tinatawag nating finances. Ganun talaga, no? Kaya nga pinangarap din namin talaga na makuha yung family namin na nandito na ngayon, buong family na asawa ko na buong-buo na nandito na at syempre ganoon din ako, pinangarap ko din at nandito na ang kuya ko. Matatandaan nga ninyo, ang sinabi ko noon ay yung ate ko na lang at saka yung tatay ko na lang ang nandoon sa Pilipinas, At syempre, hindi natin may kakaila na sa kasalukuyan nga, sabi natin, napakahirap ng talagang yung Immigration Canada, medyo hindi ganoon siya kaluwag, Mabato. Ayun, yung aking mga gamit nandoon, awa ng Diyos, wala pa akong nakukuha. Kasi nga, kanina, sobrang lakas ng ulan, ang sama ng weather, at saka kulog kidlat at masyadong mahangin kanina. Kaya ewan ko, hindi ata para sa akin ang fishing. Ayun, so bali ganon na pinapangarap natin na makasama yung family natin dito naman talaga. At marami sa mga kabayan natin na nagnanais na dalhin talaga yung pamilya dito sa Canada, sabi ko nga. Pero dahil nga sa higpit ng Immigration Canada sa kasalukuyan, medyo na pupurnada o na-delay yung pagpoproseso ng ilang mga kababayan natin sa family nila. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami pa rin sa mga kababayan natin Filipino ang nagnanais na makarating dito dahil syempre isa sa talagang nakikita natin dito at dahil na rin sa pakikipag-usap natin sa ilang mga kababayan natin, syempre dahil na rin sa family, yung mga immediate family nila ng magkabila, ng asawa at ng isang kabila. So, ganon yung mga kwento. At ganon din naman yung kwento ng isang kababayan natin kanina, na sabi niya, 3 years na raw siya rito pero siya palang ang nandito kasi nga nagkataon naman na humirap yung Immigration Canada sa kasalukuyan. Sabi ko, wala tayong magagawa doon kako dahil talagang yun ang nakaproseso sa kasalukuyan pero hindi niya pa rin kumbaga tinatanggal sa sarili niya yung kawalan ng pag-asa na balang araw makukuha niya rin yung immediate family niya and of course
yung mga magulang niya, kapatid niya pagdating ng panahon, ano. At marami sa atin talaga ang nagnanais na ganun at nangangarap na ganun yung iisa yung adhikain natin na mga Filipino na makarating dito. Sabi ko nga, we are family-oriented people, no? Na nagnanais na makarating yung bawat miyembro ng pamilya. Hindi ko alam kung narinig niyo ako kasi ano dito, tabi ko lawa. Napakalawak na lawa nito, parang ano, alam mo yung karagatan din, parang gano'n, parang dagat din. At nakaka-relax sa totoo lang. Kasi nga sabi nung nakausap ko kanina si Jan, ay ito yung mga gusto natin, sabi niya, na maranasan din, na maibahagi din natin sa membro ng pamilya natin. Sabi ko naman, syempre, kako, talagang nananais natin, nakako, na pagdating ng panahon ay maranasan din nila yung mga ganito. Halimbawa, katulad nga namin, sabi ko, nag-fish kami, yan. Siyempre, babayaran mo yung lisensya dyan, ano? At marami pang activities, may enjoy mo yung malinis na lugar, may enjoy mo yung mga, sabi ko nga, well-curated. Halimbawa, nung punta kami dyan kahapon, nung nakaraang linggo, sabi nung isang, ang ganda naman dyan, parang, kumbaga, kung titignan mo daw yung lugar, parang nasa ibang bansa ka talaga, parang ganon, yung comment niya. Sabi ko naman, ang biro ko naman sa kanya, sabi ko sa'yo, noon pa, tinatawag na kita, ayaw mo maniwala sa akin eh. ang reply niya naman sa akin, baka talagang hindi para sa akin. Well, yun talaga yung iba't ibang karanasan natin pagdating dito sa atin, ano. At ang isa pa sa mga dahilan kung bakit nananais mga kababayan din natin na syempre na ma-invite yung kanilang miyembro sa kasalukuyan ay katulad ng binanggit din ni Brother Jan, ni Pare Jan kanina, nakilala ko lang siya, na magkaroon ng oportunidad sa trabaho. Although, again, medyo bumaba yung oportunidad sa trabaho dito sa Canada. It's because of yung priority kasi nila sa, sabi nga natin, yung mga nauna na dito o kaya naman yung mga nandito na talaga ang priority nila, no? So, wala tayong, wala tayong say sa mga ganong bagay. At sabi ko nga sa kanya, hinihintay na lang natin o manalangin na lang tayo na pagdating ng panahon ay dumating yung pagkakataon na i-open uli ng Canada ang kanyang pintuan para doon sa mga skill na tulad natin at sa mga pamilya natin na umaasa rin sa atin na gusto rin natin balang araw na makasama sila dito sa Canada, sa piling natin at makapamuhay ng tulad ng ganito, no? At ang sabi niya ba, hindi naman kailangang milyon-milyon ang pinapangarap natin sa buhay. Sabi ko, tama, yung ganitong buhay kako na weekends ay nakakapasyal ka kasama ng kasama mo sa buhay o kaya ng family mo, napakagandang bahagi na yun, ano? So, ilan lamang yun sa mga adhikain, pangarap ng mga kababayan nating mga Filipino. Halimbawa, sa mga lugar natin, tulad nga nito, sabi ko, well-curated pero worth it naman talaga kasi pagdating ng bahay, trabaho, weekend, Sabado, Linggo, kaya naman day off, ay pwede kang enjoy yung mga lugar na katulad nito na sabi ko nga, malinis, walang basura, wala kang makikitang basura, and so on, no? So, ilan lamang yun sa mga bagay na tinitingnan natin, no? Lumipat na ako dito, no? Kasi malakas na yung ulan doon sa gilid ng doon sa rocks kanina. Tumakbo na ako kasi aabutan na tayo ng ulan eh. Kaya sabi ko nga, sumilong na lang ako dito, tumakbo. Nandito ako sa pavilion ng Rowan's Ravine. Ito, rerentahan to eh. Rerentahan mo to. Yung nirentahan namin doon, $30, maghapon na yun. Yung kubo doon. Pero ito, ang alam ko siguro nasa 50 pataas ito. Well, ganun talaga, no? kailangan gumastos ng kaunti. Pero yun nga, ang sinasabi natin dito ay kung nasa Pilipinas kami, lalong-lalo na kaming mag-anak, hindi namin ma-enjoy yung mga ganitong pagkakataon na dalhin yung isang buong pamilya sa ganitong lugar kasi nga medyo may kamahalan talaga pagdating sa Pilipinas, ano? Bawat kibot mo talaga sa Pilipinas, gagastos ka ng malaki. Pero thankfully ay sa mga katulad nito dito sa provincial parks and mga national parks o yung curated park na kung tawagin natin, ang kaya namin dito, sabi ko nga, yung nature ay, although curated, sabi ko, maintain yung grass, yung lugar maganda, pero yung nature nandyan pa rin. Ibig sabihin,
hinahayaan pa rin nila na magsama ang tao, ang nature at yung mga nabubuhay ng mga hayop dito. So ganun siya ka efficient pagdating sa tinatawag nating park and yung mga puntahan ng tao. Sabi nga ni Pare Jan kanina, ito yung mga bagay na hindi natin may enjoy sa Pilipinas, yung mga ganitong park na gustong-gusto kong maranasan din ng nanay at ng tatay ko. Na ito yung mga bagay na hindi mararanasan o hindi nararanasan ng ibang mga Filipino, and we're blessed na nandito tayo. At ito rin yung gustong maranasan ng mga magulang ko, yun ang sabi niya pagdating ng panahon na syempre makarating daw sila dito. And hindi lang si Pare Mark, hindi lang ako, marami sa mga Filipino, marami sa mga kababayan natin ang talagang nagnanais na ma-enjoy yung ganitong lugar, ano? Katulad nito, tahimik, walang sound kang maririnig kasi bawal talagang mag-ingay dito. Although, pag may party talaga. Pero kung tutuusin, pwede ka naman sana magpatugtog dito eh. Kaya nga lang, ganito ba talaga dito? Hindi naman. Maulan lang ngayon. Actually, may party dun sa Gawi dun, no? Sa likod. May family party sila. And tahimik pa rin. May maluwang na paradahan, katulad niyan. Sa kabila naman, may paradahan pa rin doon. And yun yung pavilion. Hindi ko lubos maisip na talagang pinagpala kami ng Panginoon sa ganitong mga bagay na sabi ko nga, yung mga ganitong pagkakataon na kung mananatili akong guro sa Pilipinas, hindi ko ma-enjoy dahil sa totoo lang, hindi naman kami mayaman. Wala naman kami iyayaman eh. Ang mayaman sa amin siguro pagmamahal. But, yun lang sa amin. At nawa, dumating yung pagkakataon na kayo din ng inyong pamilya ay dumating sa punto na kayo ay magsama-sama o magkita-kita. At sabi ko ang parting time namin ni Kuya Jan, ni Pare Jan kanina ay dumating nawa yung pagkakataon na yung family ng bawat isa ay magtagpo. Kasi taga Saskatchewan lang siya, taga Saskatchewan din kami. At magtagpo sa panahon na kung saan ay pareho na, kumbaga, na magmi-meet sa isang lugar. Ibig sabihin, magkita-kita balang araw. So, dalangin namin na ganun din sa inyo, na maranasan nyo rin yung mga ganitong pagkakataon. At ito sa mga dahilan kung bakit maraming mga Filipino ang nagnanais na makuha yung kanilang family mula sa Pilipinas at madala dito sa Canada. Not only sa Saskatchewan, but throughout Canada. So, yun ang panalangin natin din para sa inyo. Sige, kita-kita po tayo sa susunod.